Di pa raw nagkakausap muli sina Pangulong Bongbong Marcos at ang atin niyang si Senadora Amy Marcos sa gitna yan ng mga kwestiyon kung bakit 11 lang ang ine-endorso ngayon ni PBBM na senatorial candidate. Sa pinakahuling campaign rally ng kanyang partido, para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal Julie Baiza. Magkaisa po tayo sa ating alyansa. At huwag natin gawing alyansa lamang nitong 11 na tao, 11 na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. Hindi 12, kundi 11 lang ang inendorsong kandidato ni Pangulong Bongbong Marcos sa campaign rally ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas sa Santa Rosa, Laguna nitong March 22. Absent dyan sina Senadora Amy Marcos at Congresswoman Camille Villar. Pero sa halos 30 minutong talumpati ni PBBM, hindi naman niya nabanggit ang pangalan ng kanyang ate. Nangyari yan sa gitna ng pangunguna ng senadora sa investigasyon sa pagpapaaresto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya natatanong tuloy kung bahagi pa rin ba ng senatorial lineup ng alyansa ang re-electionist na senadora. Sabi naman ng palasyo, ang pagkakasabi lang po sa atin ay maliwanag po ang kanyang sinabi at hintayin na lamang po ang susunod na mga rally para malaman po natin kung ano po ba yung ibig niya talagang sabihin dito. ang alyansa na rin daw ang magpapaliwanag kung anong plano sa senadora. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin daw nagkakausap sina PBBM at ang presidential sister. Kasabay nito, hinamon ni Yuse Claire Castro si Vice President Sara Duterte na magpakita ng ebidensya sa sinasabing banta sa seguridad sakaling magbalik bansa si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasunod ito ng pahayag ni VP Sara na ang kagustuhang makauwi ng bansa ang magiging katapusan ng buhay ni FPRRD gaya ng sinapit ni dating Senador Ninoy Aquino. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Bukod pa rito, malayo rin daw ikumpara si Digong kay Ninoy na hindi naman daw naharap sa kasong crimes against humanity. Bumuelta rin si Castro sa banat sa kanya ni Senador Bato de la Rosa. Sabi kasi ni de la Rosa, santo raw ba ang tingin nila Castro sa kanilang sarili, kasabay ng pagsasabing hindi ikabubuti ng bansa ang pagpapaaresto kay FPRRD. We are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yung isa? Kalunsod. Yeah. Okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Binigyan din ni Castro na ipinatupad lamang ang batas sa ginawang pag-aresto sa dating Pangulo. Binanatan din niya ang posibilidad ng pagtatago ni De La Rosa sakaling ipaaresto ng ICC. Anya, hindi ito magandang ehemplo, lalo na sa gaya niya na nagsilbing dating hepe ng Philippine National Police. Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.